Hi guys, good morning. Welcome to our day 2 of our Bangkok trip. Ayan. So, makita niyo sa previous video natin, sobrang long nung day natin yesterday kasi from the Siam Paragon area, talagang nilakad natin all the way to Pratunam area and back and forth. So talagang daming lakaran. Tapos hindi ko na rin napakita na umulan din yesterday. So talagang yun, all in all, umulan, tapos rush hour, sobrang traffic pa uwi. So hindi na talaga ako nakapag-video. Nag-rest na lang kami yesterday dito sa aming hotel. Ayan. So for our day 2 here in Bangkok, so makita niyo yung trend natin for this trip. It's more on really chill. Kain tayo sa mga Michelin restaurant, explore natin yung mga malls dito sa Bangkok. Basically yung ginagawa din ng mga locals, hindi na tayo pupunta dun sa mga um, landmarks or sa mga tourist spots. So gusto ko ipakita sa inyo na you could actually enjoy Bangkok na it's more on the food scene, the shopping scene, and yung mga cafe sila. Sobrang daming choices dito na alternative na kung gusto nyo lang ng quick getaway over the weekend, sobrang pasok tong Bangkok in terms of destination and also your budget. Pasok din siya. Ayun, so for today, we'll go first. So from our hotel, magka-cab na lang kami, magta-taxi kami, going to the newest mall here in Bangkok, which is called One Bangkok. Ayan. So it's, masasabi ko na may pagka-luxury mall na rin siya. Kasi first, it's in a very lux area, sabi ng mga locals, dito sa Lumpini Park. Malapit siya sa may Lumpini Park. And it's actually surrounded. So similar sa atin na yung para mga BGC Fields, na surrounded siya by mga luxury high-end condos and also yung part ng development kasama rin yung mga luxury hotels and also mga office spaces. So yun yung profile ng place. So we'll explore that later and maghahanap tayo muna nung kakainan natin. We'll explore the mall. And after that, in the afternoon, babalik naman tayo dito sa malapit dito sa may Sukhumvit area na nasikat din to ng mall pag maririnig mo rin sa mga ibang travel content creator. Sobrang must try din to, which is the Terminal 21. So the good thing about that is malapit na siya sa hotel namin. So it's actually just one station away. So dun lang siya sa if you're riding the BTS, it's just along and it's connected in the Asok BTS station. Ayun. So for us naman din, kaya din namin kinonsider tong itinerary for today kasi na-experience na namin na pag magta-taxi ka ng mga 4-5 o'clock, sobrang traffic na. And the good thing with One Bangkok is it's actually connected sa isang MRT station, which is the Lumpini Park MRT station. So MRT station na, ito yung pagkakaiba. Yung MRT is underground, so subway yan. Yung BTS na tinatawag nila, it's actually called Skytrain because it's overground. Yun. So basically sa atin yung mga LRT natin, yun yung comparison natin sa BTS. So later, hindi na kami magkakaproblema na lumipat from One Bangkok Mall to Terminal 21. And later, doon na lang din kami magdi-dinner doon sa sinasabi nilang parang Manam restaurant dito, which is slightly elevated but casual dining ng parang Thai fusion cuisine. So tatry natin yun later. Ayun lang, so aalis na rin kami na few, magpe-prepare na kami and see you guys later. Ayan, hi guys! Nandito na tayo sa One Bangkok Mall. Nandito lang tayo sa labas. So dito lang tayo dinap ng taxi. Actually, mga 5 to 10 minute drive lang. So ngayon kasi time check, it's just 12 noon. So apparently, mukhang hindi pa naman rush hour. Sobrang bilis lang from Sukhumvit area. Ayan, so binaba tayo dito sa may... Actually, itong makikita nyo dito, ito ay the Starbucks Reserve. So, isa daw to sa... Actually, ito daw yung pinakamalaking Starbucks Reserve dito sa Bangkok or maybe sa Thailand. And itong One Bangkok is actually comprised of 2 malls. So, meron silang tinatawag na The Stories, Storeys, and The Parade.
So in the stories, I think ito yung mas mga upscale or high-end, and yung parade yung mas pang everyday mall. So dito muna tayo papasok sa the stories. Anyway, connected siya, and check out natin. Maghanap muna tayo ng restaurant kung saan tayo kakain ng lunch, and then iikutin natin yung mall, and then we'll have some coffee. So ayan guys, ito yung Starbucks serve nila dito na napakalaki. 2 floors siya. Check natin yan later. So ito yung sinasabi ko na dito kami binabang area. So ito yung entrance ng mall na The Stories. Ayan, check natin yung loob. Ay wow, ayan nga, sabi ko nga sa inyo, ito yung high-end. So makita nyo, nandito yung may mga cars dito na mga Mercedes, and even yung mga upscale nilang brands. Grabe, tingnan nyo yung ceiling, oh. Sobrang artsy. So nasa gitna siya ng parang mga office building and hotel. Sito, tingnan nyo, ang ganda rin ng Swatch store nila. As in, ang laki rin dito. 2 floors din siya. And very colorful siya. Ang ganda. Meron din dito na dedicated store ng Logel. So ito yung sumisikat ngayon na luggages na yung style niya is na-open yung harap. Yan. So actually maraming mga western stores din dito. Ito yung Lamy. And guys, so dito na tayo sa pinaka top floor nila, which is the 5th floor dito sa Parade Mall. And so may may open space din dito sa labas. Kasi ito may mga restaurants ito na tabi-tabi. Ito they're catering talaga to international crowd. Kasi ito naman is a Japanese franchise. Tonkatsu Wako. Tapos meron din sila dito, I think Chinese cuisine na hot pot. Ang pangalan niya is Momo Paradise. So yun, so makita nyo talaga mas mga restaurants dito. Sa mga malls sila dito. And ito yung kakainan natin. Yan. So dito tayo magla-lunch sa Crua Absorn. So actually, na-search ko to. Meron talaga silang stand-alone store. Pero yun nga, dahil sasadyain mo siya, sinearch ko, maganda dito is meron silang restaurant dito sa mismong One Bangkok. So ito try natin today. Ayan. So ito yung restaurant, Crua Absorn. Yan, pasok tayo. Kita nyo guys, part din siya ng Michelin Bib Gourmand from 2018. Consistently, every year, nare-renew sila dito sa Michelin Bib Gourmand. Ayan, dumating na yung order namin. So this one, of course, staple, di mabawala, is yung kanilang pad thai. Ayan. So ito naman yung kanilang specialty. So walang kamatayang crab omelette. So tatry natin which one is better compared sa kahapon natin kinainan na Here High. And lastly, ito naman is everyday Thai food. So ang pangalan nito is Pad Krapao. Basically stir-fried pork, ground pork lang naman yan with Thai basil, saka chili. Pero kumbaga, parang adobo nila yan na lahat ng tao kaya siyang gawin sa bahay at may kanya-kanyang version. So try natin ngayon. Ito, Crua Absorn. So, yan. So kakain na kami. So first natin ito try is yung kanilang crab omelette. Wow. Ayan. So tingnan niyo siya. Ganyan kalaki na crab meat. Yan, try natin with para meron silang chili sauce dito. Wow. Mas masarap to than yesterday. Yung sa Here High.
Mas malaki yung crab nila. Mas moist pa. Siguro kasi naka-enclose siya. Hindi siya, di ba, para pabilog siya. So, sobrang moist din ng egg. And crispy yung labas ng egg. Sarap. Bali ito naman, hindi naman nila specialty. Pero syempre, any Thai restaurant, meron naman yan. So, try natin kung masarap. So, i-mix natin itong toge. Lagyan din natin ng shrimp, peanuts. Ayan. So, try natin. Naman yung pad thai nila. Ayan o, tingnan nyo. Ganyan kalaki yung shrimp po. Masarap. Pero yung style nila ng pad thai, ito yung mas ma-tomatoes or mas ma-ketchup. Typically kasi di ba ang pad thai meron siyang tamarind paste, nasa sour side siya, sweet side. So ito medyo nasa zesty side siya. So parang may fresh tomatoes din siya. So first time ko actually makakain ng parang ganitong version. Masarap naman siya. Siguro mas preferred ko lang talaga yung mas nasa shrimp tamarind paste side na lasa. Pero okay din siya. Ayan. So last naman natin try ngayon is their pad krapaw. So sabi ko nga, di ba, ito yung parang adobo nila na halos lahat ginagawa sa bahay, everyday food. Pero yung tsura naman niya, parang normal naman din. They didn't try na i-upscale siya. Kasi yun din naman yung style ng restaurant na to, na mas home cook feel talaga yung mga meals nila. Yan, so, try naman natin tong pad krapaw nila. Yan. So, one bite. And so, pork, basil, tsaka chili. Sarap. Ang anghang lang. As in, marami siyang chili. So, siguro kung sensitive kayo sa spicy, baka huwag yung orderin to. Kasi baka hindi nyo kayanin. Pero ako personally, kaya ko na, I can handle yung spicy food naman. And isa to sa mga favorite ko talaga ng Thai food, na casual food, over rice lang. So, sobrang sarap din niya. And overall, I think sulit naman dito. Especially yung kanilang crab omelette. Must try nyo. So, kung may time pa kayo, pwede nyo i-visit dito sa One Bangkok. And maikot nyo na rin yung buong mall. Ayan, kain tayo. Ayan, dahil na kami kumain dito sa may Crua Absorn. So far, sobrang recommended ko siya. Lalo na yung crab omelette nila. So, deserve naman nila yung pagiging part of Michelin Beef Gourmand. So, ngayon, maghahanap naman kami dito ng mga dessert. And I think meron din ditong sikat na chain for Thai milk tea. So, tatry rin natin yun. Hanapin muna namin kung nasan yung. And so, ito yung directory nila. Bale, sa 6th floor, apparently may 6th floor sila. Diyan yung kids and entertainment. Dito naman tayo ngayon sa 5th floor na mainly nandito rin yung cinema nila. Ayan. So, 4th floor, beauty and essentials. So, ayan. So, sa 3rd floor naman yung food boulevard nila. So, I think nandito rin yung malamang nandito rin yung hinahanap naming Thai milk tea. And then, sa 2nd floor naman, mga activewear. So, urban at leisure. Ayan. So, sa 1st floor nila, city style. So, sabi dito, meron sila ditong King Power. So, yung King Power actually, ito yung sikat na duty-free store dito sa Bangkok. Ayan guys, isa to sa mga pinunta namin dito sa One Bangkok, which is the Sara Pad Thai. So, parang one-stop shop na rin siya for mga Thai goodies or Thai pasalubong. So, pupuntahan namin to, ikutin namin to. Ayan, tingnan nyo, napakalaki yung shop and lahat na nung maiisip mong souvenir, even for food, nandito na rin. So isipin nyo, parang rin siyang similar to kultura natin na may mga snacks din, may mga souvenir items. Ayan, so makikita nyo even yung mga handcrafted bags, meron din dito.
by mga local designers. Wow, itong cute. Ayan oh, para siyang yung tote bag na portable. So ito yung para pa siyang may bag charm na elephant. Kano kaya 'to? Ayan. So this is 520 baht. Ayan. So medyo mahal siya pero kung iisipin mo based na sa design niya, napakaganda. Ito guys, sobrang ganda niyang pampasalubong. Ayan o. So this one is, ayan o, even this one, parang modern take nila sa elephant. Ang cute. So this one is 390 baht lang. So I think medyo ano naman siya, okay naman siya pampasalubong. Tapos pwede pa siya sa ihang sa bag. Ayan, may mga iba-iba rin silang design Ito ang ganda. Ayan, so maraming design, tsaka maraming colors. Tapos ito meron din silang parang plushie naman. Yan rin to. Meron din silang parang take dun sa parang bayong bag. Ayan, so tingnan nyo to. Ayan o. Di ba parang may mga ganyan din tayo sa Philippines. So ito parang mukha siyang yung classic na bayong bag. But syempre, ito backpack. Magkano kaya to? Ayan. So ito naman, 999. Ito ang ganda rin, no? So ang ganda niya pang style and fashion. So hindi lang siya, hindi lang siya yung mga souvenirs. Ito makakabili ka talaga ng for fashion. Ito naman rainbow tote bag. Ito medyo nasa pricier side. Nasa 1,490 siya. Ito naman, wow. Ganda dito, guys. Check nyo to, Dito sa loob mismo nitong Sara Pad Thai. Para silang may mga art installation na parang techno vibe. Very modern take dun sa mga traditional symbol sila. So ito, tingnan nyo, yung sa Chinese, yung parang lucky cat na pink naman, siya green. Ang cute! So even tong parang Buddha. Ayan ang ganda Ayan sipin nyo, ang ganda ikot tayo. Sobrang ganda dito, guys. Ayan sobrang bukod sa ang ganda ng products nila dito sa loob Hindi pa ako nakakatapos umikot. Nakita ko lang to. Sobrang ganda dito. Ayan. So pwede nyo rin pwede rin kayo magpa-picture dito. Maganda pa dito, wala masyadong tao. So ngayon, it's a Saturday, pero parang wala masyadong tao dito. So try nyo rin to. Dito naman yung kanilang snack section. Ayan. So actually, kung wala na rin kayong time na mag-ikot-ikot at mamili ng pasalubong, pwede na rin kayo mag-check dito Siguro mas mahal lang yung prices dito. Pero kung yun nga, para hindi na kayo pupunta sa mga Platinum or sa Platinum, pwede na rin kayo dito mag-check out. So like this one. Hello. Ito naman. Sikat naman to na Thai milk tea brand, which is the Chatramuyu. Ayan meron din silang lahat ng assortment ng Thai milk tea nila nandito din. Tsaka instant Thai tea meron din sila dito. Ayan, so halos tapos ko na ikutin yung Sara Pad Thai. So off ko muna tong video, ikot muna ako and check natin kung ano mabibili natin dito. So far, sobrang highly recommended pumunta dito. Kasi yes, yung mga souvenir makikita mo sa mga Chatuchak, market, or sa ibang sa mga malls. Pero dito, alam mong curated talaga yung mga items nila na yun nga, may yung sa pinakita ko kanina, parang very colorful, artistic yung take nila. So hindi siya yung pinakamura, pero if you want something na unique, especially kung ipapasalubong mo, I highly suggest na pumunta kayo dito. And hindi naman na
para lang sa ibang tao, pwede naman sa sarili mo kung gusto mo nung mga unique design na bags na pagpunta mo sa Manila walang katulad kasi it's uniquely Thai inspired design. So sobrang highly recommended and titingin pa ako dito sa Sara Pad Thai. Ayan, dito rin sa may third floor, dun sa paglabas ng Sara Pad Thai, nandito actually yung mga food restaurant sila. So ito yung tatry namin naman, itong Pangcha. Ayan, so after our lunch, ito muna kami tatambay para mag afternoon Thai milk tea. Ayan guys, nandito kami sa Pangcha, dito sa third floor ng One Bangkok. So ito yung in-order namin. So it's a modern take sa classic Thai milk tea nila. So instead of a drink, ang in-order namin is itong parang bingso nila. Ang tawag nila dito is a Thai milk tea snowflake with bread. Ayan. So this is 380. Pero ang laki niya ha. Tingnan nyo. Ayan o. Tingnan siya kalaki. So parang good for 2 to 3 persons na to. So depende sa inyo. Ayan. So itatry namin to. Mm. Sarap. Sarap. Must try. Ayan guys, so kanina done na kami mag-shopping doon sa Sara Pad Thai na mga bilihan ng souvenir. Kakatapos din namin doon sa, yung sa Thai milk tea place na napakasarap. Ayun, so umiikot lang kami ngayon para dito sa mga shops, mga boutiques dito sa second floor. Wala namang medyo kakaiba dito. But I would say is marirecommend ko to, especially if gusto mo lang talaga ng casual shopping, mga restaurants, cafe. Sobrang hindi siya yung matao katulad nung napuntahan natin kahapong Central World area na sobrang daming tao. Dito makikita mo na mas marami talaga mga locals na nag-e-enjoy lang siguro or nag-hangout lang during the weekend. Wala ka talaga masyado makikitang tourist dito. Ayan. So, paalis na rin kami dito. Siguro magko-coffee lang kami. We'll check out yung other cafes or pwede dun sa Starbucks reserve. And later, mag-MRT tayo. Papakita ko sa inyo na kung paano connected tong mall na to sa MRT Lumpini Station. Tapos pupunta tayo naman sa next stop natin, which is the Terminal 21 Mall. Ayan. So ayun lang, so, sobrang na-enjoy ko to kasi sobrang chill lang talaga niya and napakagandang mall, very artsy, talagang makikita mo na hindi ko masasabing high-end kasi yes, meron mga high-end stuff dito pero meron din namang mga affordable food, meron ding food court dun sa 5th floor. So sobrang worth it pumunta dito and especially well-connected naman din siya sa public transportation. So hindi rin naman kayo mahihirapan pumunta. Ayun lang. So ayan o, nandito tayo sa may third floor. So tingin nyo, actually if ko compare ko to sa Philippines, may pagka-podium vibe siya. Yun, yung simula nung na-renovate yung podium, di ba? Sobrang ganda and ganun din. May mga piling restaurants din na masarap. May mga affordable stuff din and in terms of crowd, sobrang hindi rin siya marami. So kung gusto niyo talaga ng casual na pagpasyal sa mall and yun nga dahil mainit na weather dito sa Thailand, so instead na pumunta kayo doon sa mga hole in the wall or mga night market, so pwede rin dito kayo sa hapon na habang mainit sa labas sa hapon, dito muna kayo sa mall and then saka kayo mag night market sa mga ibang parts ng Bangkok. So yun lang. See you guys later. Ayan guys, so nandito tayo sa may One Bangkok Park. Dito lang sa labas ng first floor dito sa parade. Actually, ito yung nagko-connect dun sa iba-ibang parts. Yung sa The Stories, meron din ditong Ritz-Carlton Hotel. So napakaganda nito as in
I think mas elevated than BGC pa yung feel niya talaga. Sobrang ganda ng green space dito sa gitna ng mga buildings. Tapos meron din silang mga seating here, may mga water fountains din na makakapag-relax ka. So ngayon actually nasa around 28 degrees. So 4 p.m. na ngayon. So sobrang wala na yung araw, sobrang di mainit. Kasi siguro nasakto rin na medyo umuulan ngayon. But buti na lang, hindi pa naman umuulan. So we get to enjoy this view. So tingnan nyo guys ha. Yan yung labas ng mall. Ayan. So ikot tayo. Ayan o. Sobrang ganda ng park nila guys. Ito surrounded din siya ng mga bagong buildings. Ayan, so makita nyo naman, we are now back in our hotel after our day 2 here in Bangkok. Yan. So, yung last video natin, makikita nyo, nandun pa tayo sa One Bangkok Mall. Ayan. So, I think that was around 5 to 6 p.m. So, mga ganun. Ayun. So, ang ginawa na lang namin actually after is nag-dinner na lang kami dito sa may Terminal 21. Ayun. From One Bangkok, ang way namin papuntang Terminal 21 Mall dito sa may Sukhumvit area malapit sa aming hotel is using their MRT. Ayan. So madali lang actually. Dun sa One Bangkok Mall, hanapin nyo lang dun sa Basement 1. It's actually malapit dun sa Mitsukoshi Department Store at iba pang restaurant dun sa Basement 1. Meron mismong tunnel na doon na papunta doon sa MRT Lumpini Station. It's actually exit 1B ng MRT Lumpini Station kung papunta naman kayo. Ayan. So from there, actually after nun, yung paglusot namin sa mismong station, napakabilis na lang. Kasi ang kagandahan naman doon sa MRT is they also accept Visa and MasterCard contactless. Ayan. So, hindi na namin kailangan pumila doon sa bilihan ng ticket. Hindi na namin kailangan kumuha ng mga transportation card. Bale, ginamit na lang namin yung credit card. You could also use, kung meron man kayo, GCash Visa card. Pwede nyo rin gamitin. Ayun. So, it was just, I think, 2 stops from Lumpini. 2 or 3 stations away yung Sukhumvit Station. Ayan. So, from Sukhumvit Station naman, nandun, yan yung pinakamalapit na dun sa mismong Terminal 21 Mall. And so yun, from the platform, umakyat lang kami dun sa exit. We tap our credit card again dun sa so tinanggap naman. Ayan. Sobrang convenient. Actually, nakita ko ang haba talaga ng pila kasi rush hour na yun. Siguro nakarating na kami doon sa Terminal 21 Mall. Siguro mga 6 to 7 p.m. na.
Ayun. So, very convenient. So, from there, hanapin nyo lang yung exit na pinakamalapit sa Terminal 21, which is actually exit number 3. Nalalabas din kayo dun sa connecting naman siya to the BTS or SkyTrain Asok Station. Ayun. So, from there, paglabas mo sa exit 3, akyat ka agad sa overpass na papunta naman dun sa Asok Station sa BTS na connected sa Terminal 21. Ayun. So, saglit lang din kami dito sa Terminal 21. So, makikita nyo naman na bakit Terminal 21. So, interesting din to. Siguro kung di man kami makapunta this trip, siguro pwede kong balikan tong Terminal 21. But sobrang intim siya. So, by the name itself, mapapansin nyo na it's airport or aviation team. Sobrang bawat floors may international, meron pa ako nakita na Istanbul floor, merong floor na parang San Francisco team, merong floor na London team. So actually kung gusto nyo rin siya makita, puntahan nyo rin dito. Though hindi namin naikot, particularly pumunta lang kami doon sa 5th floor kung saan kami nag-dinner. Ayan. So yung kinainan naman namin na restaurant, ang pangalan niya is Kubkun, Kubpla. Ayan. Ito yung masasabi kong isa also marerecommend ko na restaurant dito sa may Bangkok. Actually sa mga naririnig ko, sabi nila para siyang manam dito sa Bangkok. Talagang marerecommend ko doon sa in-order namin is yung tom yum soup nila na shrimp. So kala ko yun sakto lang or alam mo yun parang the usual tom yum soup pero sobrang sarap ng tom yum soup nila. And the other thing that we ordered na nasarapan din ako is yung crispy pork nila. So actually doon sa video hindi mo na nga mapapansin kung nasan yung pork kasi puno siya ng garlic. And yung pangatlong nagustuhan ko doon sa in-order namin is the pomelo salad. Ayun. So bukod sa the usual na pomelo and yung parang citrusy sweet sauce niya or dressing, meron siyang topping na parang piniritong alamang. So meron din shrimp, garlic taste siya. So yun, hindi lang siya yung parang in terms of texture, hindi lang siya yung soft. Meron din siya ng parang crispy and kakaiba yung strong flavor ng dried shrimp, fried dried shrimp. So sobrang well recommended ko yung restaurant na yun. So pag napanood nyo to and pupunta man kayo ng Thailand, i-check nyo rin yung restaurant na yun. Right? So syempre alam naman natin yung Thailand, sobrang sikat dito yung mga street food. Sikat din dito yung mga nasa gilid-gilid lang. Pero itong trip namin na to, gusto ko lang din mapakita sa inyo at ma-share sa inyo na you could also enjoy yung Bangkok na para ka lang local, 'di ba? So gusto niyo ng medyo maibang experience na casual lang and chill itinerary. Pasok na pasok sa inyo tong pinakita natin for today. So ayun lang, magpapahinga na kami and tomorrow is our last full day here in Bangkok. So kung chill pa tong today, I'm sure mas chill pa yung tomorrow. So abangan din ninyo kung saan kami pupunta and of course saan pa tayo kakain. Yan. Kasi syempre nasa Bangkok, Thailand tayo. Isa yan sa mga bukod sa mapuntahang places, isa yan sa nasa checklist natin na dapat gawin dito sa Bangkok, Thailand. Ayun. So thanks guys for if you're watching this video, salamat sa panonood and samahan niyo pa ako sa ating future trips or bukas dito pa naman tayo sa Bangkok bukas and our future trips pa. Ayun. So thank you everyone and see you on the next one.